Tapos kitang ipagtanggol sa mga basher. Sabihan mo ako na walang utang na loob. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutungayan ang the biggest sumbatero! The biggest tumutulong pero ipapangalandakan niya sa buong mundo na tinulungan niya sila. And that he owns them. Napakagaling mga kahombre ko. The biggest Tambay Cup original creator. Pio Balbuena, palakpakan ang putang inang yan! San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong 8 content na ginawa kay Pio Balbuena. At ito na, sabay-sabay ha! 3, 2, 1, go! Gatas na gatas, mga kahombre ko! Sa last video natin, ating tinalakay ang panibagong labas na cup ni Pio Balbuena. At paglabas mismo ng mensahe ng New Era Cup, ukol sa mga ginagawa niyang pang-inspired. Kamakailan lang naglabas ng mga post si Pio, nagagawa sila ng panibagong tambay clothing, t-shirt, hoodie, etc. sa napakataas na mga presyo, mga kahombre ko, di ba? Sineryoso naman rin ito ni Pio at naglabas siya ng isang koleksyon na umaabot sa halagang 830 pesos to 3,000 pesos. T-shirt, hoodie, and pants. Pinromote rin nila ito noon sa pamamagitan ng isang fashion show at isa rito ay nabatikos dahil sinaad nilang gayang-gaya ito sa iba't ibang mga sikat na mga brands or logo. Para naman sa akin mga kahombre ko, no, to be fair, sabi ko nga, I must be in the middle all the time. I will try, no? To be fair mga kahombre ko, yung ginawa naman na fashion show ni Pio was very good. For me, ito po ay very positive kasi pinakikita niya lang naman ang realidad ng kanyang brand, which is yung Tambay brand niya. No, tama? Sa hindi masyadong magandang lugar, di ba? I actually salute him for this kind of idea. Kasi mga kahombre ko, nasa Pilipinas tayo. And tama yung idea niya, unti-unti na nagiging tama na dapat yakapin mo ang sariling sayo. In this case, ginawa niya ang fashion show sa isang parang squatteran. Wala ganyan naman talaga realidad sa Pinas. You may laugh at him. You may think of a lot of things and negative things about Pio Balbuena, pero para sa akin, itong action na to was great. Para sa akin. Kasi this is something incredible at first time in the history of fashion sa Pilipinas. Mga kahombre ko, kahit papano, meron na rin tayong ganito. Yun lang naman ang sa akin, no? Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Pero, sa kabila ng lahat, umani na naman ng taas at kibit-kilay si Mr. Pio Balbuena. Dahil, di umano, ay ginaya niya yung logo ng Internet Explorer. Ewan comment. Pero, this is on you. Tas, anong kinalaman nung E sa tambay? Diba? Ano yun? Tambay? Baka mag-i-international na talaga ang tambay at dahil international na to, tembay na. Kaya may E. Kasi of all those letters, bakit letter E? Yan talaga yung question. Why letter E? I don't know. Anyway, mga kahombre ko, meron siyang malala at matinding issue ngayon about sa vintage cap. Nagsimula itong issue sa pamamagitan ng pag-post ni Pio ukol sa pagnanakaw ng design. Ayan na. Let's go, Pio! Ayan na! Iyan ang literal na nakaw na design. Kaya kayo aral muna ng game bago bumoses, ha? Fuck you! Putang inang yan. Putang ina!
Yan ang literal na nakaw ng design. Kaya kayo magsiaral kayo ng game bago kayo bumoses. Oh my God. Nagbenta siya ng kidney para makabili ng vintage gem at nung pina-LC niya, custom pala. Ay, nako, patay. Sunod-sunod rin ang pagpo-post ni Pio Balbuena ukol dito. Dear Cap Game, okay lang kahit anong diskarte natin. Ang hindi po okay ay ang mang-scam ng tao at mang-apak ng tao. Kami ganun pa din. Sa sirkulo lang namin palagi at sa negosyo lang namin, wag salo ng salo. Bumili ka ng vintage cup pero yung tindig at fabric brand new. 5K mo pa nabili, tambay cup ka na lang, 1,650 to 30K lang sa reseller. Yung post ko sa vintage cup ay para sa nakaranas ng pinag-ipunan niya makabili ng mahal ng vintage cup. Pero ang dumating, brand new vintage cup. Good morning. Ganito kasi yan, nag-ipon siya ng 30K para makabili ng vintage cup. Pero ang dumating, bootleg. So okay lang po ba yon? Ayan yung problema, mga kahombre ko. Diba? Na sinasabi niya. Pero samantala, kung sa tambay cup, sure kayo na original. Anyway, nagawa namang sitahin at makipagsagutan ng isang netizen dito kay Pio. No hate for you, Pio, and sa brand mo. Tanong ko lang, ikaw ano bang alam mo sa game? Especially vintage cup game, since reposted mo na to is coming from a public group page of vintage community. This one you've shared is just a meme for the community. Pero naging big deal sa iyo to compare the vintage hat prices to tambay cup. May rare and hard to find ba sa tambay cup mo? May history ba yan tambay cup mo? Yes, you have your own history for tambay cup because you give the other people to resell it and help them to get paid. Pero hindi ibig sabihin nun na same value na yung hats mo sa vintage hats na wala nang nagpo-produce at naging part na ng maraming sports like NBA, MLB, NFL, NHL. Even reporting station like NBC is official licensed product sa mga hats na produce ng mga kilalang company tulad ng Sports Specialties and many more. So don't compare your brand to vintage hats, bro, Pio, dahil sobrang layo pa ng brand mo para i-compare sa vintage hats. Maybe the design is easy to copy, but the legacy and history itself is hard to persuade. Don't forget the most important, brother, respect. Oh my God! Napakasaklap nito mga kahombre ko. Lahat ng gusto natin sabihin at naiisip natin, nasabi na po ng tao na ito sa comment section. Sabi naman ng kontrabidang si Pio, brother, kapag ba may sentimental value sa iyong isang bagay, hindi mo pwedeng i-resell na mahal dahil walang value? Also, kapag ba tambay yung pangalan, walang halaga? Ay, nako, syempre. Kasi pag medyo mali ang nasagot mo dito, babanat yan ang paawa porket batambay, wala nang pag-asa sa buhay. Ha? Ako nga, di ba? Tambay to riches. Ayan yung mga banat, di ba? Anyway, alam naman na natin yan. Wala akong sinabing hindi mo pwedeng i-resell ng mahal yung brand or hat mo na tambay. Brand mo yan, ikaw magbibigay ng halaga niyan. The point is, you compare the vintage hats to your tambay caps. Wala namang kaso yon. Kaya lang, brother, natatakpan mo yung community namin. And also, I'm asking you kung ikaw, ano bang alam mo sa game since ang caption mo is referring the game knowledge of vintage hats community. And about the vintage hats, na tindig at fabric ay brand new, do you really know kung ano sinasabi mo? Are you saying na kapag dead stock condition ang vintage hat, peke na? Again, brother Pio, no hate. I respect your hustle. However, please respect our community. Dahil dito, mga kahombre ko, the villain Pio Balbuena gave his explanation again, mga kahombre ko. Okay, ginawang in general na mga nasa vintage cup community yung post ko. Unang-una, para yan sa mga nang-i-scam na reseller ng vintage na tira ng tira sa amin at ginagawa kaming tolongges pati mga resellers namin. Ang sarap sanang pangalanan kaso lang, yun kasi yung gusto nila pangalanan ko sila para makabenta sila at magmukha silang tama. Inuulit ko, hindi yan para sa buong komunidad ng vintage cup. Para yan sa tira ng tira sa amin, scammer naman pala sa cup game. Scammer? May kilala tayong ganyan! Putang ina! Huwag po tayong scammer! Let's not normalize scamming!
Kitang-kita mo agad sa comments, pag galit na galit, malamang scammer yan! Huwag kasing salo ng salo, tandaan nyo, puro lamesa ko lang ang pinapakialaman ko. At hindi ako nangengealam kahit kailan sa lamesa ng iba at wag na wag nyong gamitin sa iba mga bagay na ayaw nyong gawin sa inyo. At kung gusto ko lang ng hype mga tol, hindi ako ganyan lumaro. Kaya kong gumawa ng maraming content araw-araw at gumawa ng pelikula kahit kailan ko gusto. Kaya ko din maglabas ng kanta. Pero mga tol, isipin nyo din yung ginagawa nyo sa negosyo namin. Para lang sa pansariling kapakanan nyo, ganun lang yon. At inuulit ko, hindi para sa lahat yan. Para yan sa naninira ng negosyo namin. Sa dulo, humingi na lamang ng patawad si Pio. Gusto ko din palang humingi ng pasensya sa Vintage Cup community. Alam kong para sa pangarap lahat yan at pati tuloy kayo, nadamay pa kahit di naman dapat. Yung post na sana para lang sa mga matagal na kaming tinitira sa mga videos. Post nila, pati tuloy kayo nasaktan sa post ko. Pasensya na kayo. Anyway, mga kahombre ko, I don't know, but Pio Balbuena here is wrong, mga kahombre ko. Para sa akin, personal. Kasi Pio Balbuena, no? Tulad nga na sinasabi mo, ikaw ay nagnenegosyo lamang. Nagnenegosyo ka tapos nakikipagtirahan ka sa ibang community. Ibig sabihin nun, winawasak mo din ang iyong brand. Okay? Kasi may negosyo kang pwedeng masira. So, hindi tama na ikaw ay makipagdiskusyon sa iba't ibang mga tao. Dapat continuous ka lang. Example, tama naman sinabi mo, di ba? Content creator ka, marami kang pwedeng gawin para lang ma-build up ang hype ng iyong brand. Pero syempre, Pio, isipin mo rin, yun nga ang wala sila, ang kasikatan mo. Kaya kung ang sinasabi mo ay nakakasira sila sa negosyo mo, di hamak naman na mas nakakasira ka sa negosyo nila dahil sa mga ganitong cryptic post mo na clear naman na sila yung pinapatamaan mo. Naintindihan mo? Yun lang yun. Kaya nila yan sinabi sa'yo. Kasi mali talaga yung naging banat mo. Yan talaga yon. Yun lang yon mga kahombre ko. Anyway, sa comment na ito mga kahombre ko, makikita din natin na parang hindi naman talaga siya sorry. Kasi makikita natin dito na nang-aasar pa rin siya sa dulo. Bakit mo to gagawin, man? Di ba? Ayan ka pa rin. Ibig sabihin, you are not sorry. Noon pa lang, marami na nagre-reklamo at kinakalat ang mga balita na ang mga cup ni Pio ay substandard or poor developed. Kumalat rin ang larawan ng version 21 tambay cup ni Pio Balbuena na natanggal po itong yung ano dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero natanggal siya, no? Pero again, mga kahombre ko, para naman sa akin itong part na ito, natanggal siya kasi ano yan, factory defect naman yan. So, kumbaga, maibabalik naman siguro yan. Hindi naman yan sinasadya ni Pio, no? Nangyayari naman talaga yan sa Apple. Pwede mangyari yan, mga kahombre ko, ha? So, I don't think naman, no, na tatarantaduhin ni Pio itong bumili na to. Papaltan ka naman, for sure. So, factory defect yan. Wala nang kinalaman si Pio dyan, mga kahombre ko. Isa sa mga dating tagahanga ni Pio Balbuena ay nagawang mag-post. Boss P, dati mo akong tagahanga pero ikaw ang may kasalanan kung bakit naging basher mo ko bigla. Kung nabubuhay lang si Ermat, nak, ibalik mo yung pera na sinusumbat niya. Oh my goodness, mga kahombre ko, grabe to. Sa post na ito, nagawang magbigay komento ni Pio. Pao, sorry. Unang-una, hindi tayo magka-close. Hindi ko alam na wala na Ermats mo. Dumaan ka sa comments ng post ko at nasaktan ako sa mga sinabi mo para sa tambay na siya din naman nakatulong sa atin parehas. Yung tulong ay hindi sumbat na matatawag yon. Kalabit yon na sana marunong ka din tumanaw bago ka magsalita ng masakit para sa tambay nang hindi mo naman alam ang dahilan. At sana kung totoong concern ka lang, personal mong kinausap ang distri mo or ako at kung hindi ako makareply dahil sa dami ng responsibilidad ko. Ikaw mismo sigurado kung alam mo na maraming tumitira sa amin 4 na taon na. Nito lang ako nag-post tungkol sa kanila tapos pagka-post ko ginawang issue ng lahat. Dahil sa mga ginawa ninyong eksena. Galing sa puso ko to. Pasensya at ngayon ko lang nalaman na wala na Ermats mo. Ayun, so, dito mga kahombre ko, lumalabas na parang natulungan sa ni Pio at binabaoy ni Pio lahat ng naitulong niya. Tapos kitang ipagtanggol sa mga basher. Sabihan mo ako,
na walang utang na loob. Ayan. Yo, ako nga pala si Pau. Ako yung sinabihan ni Direk na walang utang na loob. Kwento ko lang mga tol. Way back 2023 nung na-ospital ang airmat ko, nag-chat sa akin yan si Pio. Hindi ako humihingi ng tulong sa'yo. Usa kang nag-chat at nagbigay ng tulong, halagang 5K pinadala mo. Natuwa ako, na-appreciate namin yun, nagpasalamat kami sa'yo. Pinost ko pa nga yun sa FB ko. Tapos, ano ba, sabihan mo ako na walang utang na loob. Matapos kong ipaglaban sa mga basher tong brand mo, check mo yung reels ko, naka-pin post. Basahin mo yung lahat ng comment section doon. Pinagtatanggol ko tong branding mo. Ang sakit lang isipin na sinabihan mo ako na walang utang na loob. Dahil dun sa 5K na yon, kung nabubuhay lang si Ermat, sigurado masasaktan si Ma-Ermat nun. Ang sakit nun, bilang anak, masakit yun. Dahil sigurado ako kung nabubuhay pa Ermat ko, masasaktan yun. So, gusto mo malaman yung sakit na nararamdaman ko, Pio? Pakikita ko sa'yo. Ito yung brand mo. Ito yung tambay cup mo na pinagtatanggol ko sa mga basher. Bagong laba to. Tapos kitang ipagtanggol sa mga basher. Sabihan mo ako na walang utang na loob. Ayan, pararamdam ko sa'yo kung ano yung nararamdaman ko. Siguro tatago sa'yo yan. Sino bang tama dito, mga kahombre ko? Si Mr. Pio Balbuena ba, aka The Tambay Gods? O yung mga tao na nagre-reklamo sa kanya? Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.